Nag-imbento ng bago ang mga mangangalakal ng tao. Mas kumikita pa sa pagbebenta ng tao. Iyon ay pilitin ang mga dinukot na magagandang babae na gumawa ng harina. Sa ganitong paraan hindi na kailangan magbayad ng malaking halaga ng sahod. Libreng lakas paggawa habang nakakatuwa pa sa mata. Araw-araw ay may dumarating na maraming batang babaeng dinukot na parang mga paninda at dinadala sa gilingang harina. Kapag may nakitang magandang babae, ang namamahala ay agad siyang dadalhin sa isang maliit na madilim na silid para suriin ang katawan. Karamihan ay agad na idinadala sa proseso ng paggawa ng harina, na parang mga hayop na walang pahinga, at ang mga taong hindi umaabot sa target, ang naghihintay sa kanya ay ang pagdadala sa operating room, para ubusin ang lahat ng natitirang halaga. Hindi nila alam, nahuli nila ngayong beses. Hindi pala basta-basta ang kanilang nakaharap, habang dinadagit ng lalaki ang babae. Hindi niya alam na anak pala iyon ni Kuya Strong. Bilang isang mamamatay tao, agad siyang pumunta sa kuta ni Sangbiao para iligtas ang kanyang anak. Naglabas siya ng hindi pa nagagawang lakas. Matagumpay na naihatid ang kalaban sa hilagang kanluran. Ligtas na nailigtas si Xiaomei. Ano nga ba ang nangyari? Noong mga nakaraang araw lang, matapos ni Kuya Qiang ang huling misyon niya, nais niyang mamuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa. Ngunit ang masamang loob na si Sangbiao ay dumating kasama ang kanyang mga tauhan. Nakita niyang lahat sila ay nakamaskara. Agad na napagtanto ni Kuya Qiang na may mali. Sinabi ng leader ng mga multo, sila ang magiging mga Panginoon ng lungsod na ito. Ngunit ang presensya ni Kuya Qiang humahad lang sa pag-unlad ni Sangbiao. Nang makita ang kanyang asawa na dinala ng mga masasamang tao sa hilagang kanluran, si Kuya Qiang ay lubos na nasaktan. Ngunit ang leader ng mga multo ay binabaril ni si Kuya Qiang at natamba ito. Habang lumilipas ang panahon, nakagigimbal ang nakaligtas ang lalaki. Ngunit dahil sa matagal na pagkawala ng malay, hindi na siya makalakad. Gayunpaman, napansin ito ni Sangbiao. Kaya nagpadala siya ng mga tauhan para lihim na dalhin si Kuya Qiang sa hilagang kanluran habang nagpapa-IV ito. Ngunit ng mga sandaling iyon, nakaramdam na ng pakiramdam ang lalaki sa kanyang mga kamay at paa. Gamit ang dating lakas niya bilang isang mamamatay tao, matagumpay niyang naihatid si Clara sa hilagang kanluran. Matapos mapatay ni Kuya Strong ang isang tao, unti-unti siyang gumaling, para mahanap ang anak at mapaghigantihan ang kanyang asawa. Sinundan ng lalaki ang mga bakas. Dumating siya sa isang pabrika ni Sangbiao, at dahil sa kanyang galing, napatumba niya ang mga armadong kalaban. Matapos ang maingat na paghahanap ni Kuya Strong, wala siyang natagpuang bakas ng kanyang anak. Ngunit ang lalaking nakamaskara sa baba, ay pinindot na ang button na hawak niya. Agad na sumabog ang pabrika. Ngunit ayon sa batas ng usok na walang sugat, naging matagumpay si Kuya Qiang gamit ang fire blanket, at nakarating sa harapan ng lalaking nakamaskara, at tuluyan siyang dinala sa hilagang kanluran. Pagkatapos ay hinanap ni Kuya Qiang ang kaibigan niyang si Dazuang. Batay sa mga natuklasang impormasyon, nalaman niyang ang anak niyang si Xiaomei ay ampon na pala ng masasamang tao. Kaya naman agad siyang pumunta sa lugar, matapos niyang maipaslang ang napakaraming maliliit na sikara. Sa wakas, nakita na rin ang babae, ngunit hindi na niya kilala si Kuya Qiang, at itinuring pa niyang masamang tao ang lalaki. Binanaanan siya nito gamit ang pana at arrow. Mabuti na lang at dumating si Dazuang sa tamang oras. Kaya ligtas na niyang naisalba si Kuya Qiang. Pagdating nila sa ligtas na lugar, tumawag si Sangbiao, ang masamang lalaki. Nasaktan siya ng sarili niyang anak, tiyak na lubos ang kanyang paghihirap. Ngunit siya noon ay nakakulong na si Xiaomei. Agad na nagalit si Kuya Qiang nang makita iyon. Sumakay agad siya sa kanyang kotse, at dumiretso sa pinagtataguan ni Sangbiao. Ngunit nang si Xiao Kala ay lumapit upang tingnan, walang kahit sino man sa loob. Ang matalinong si Kuya Qiang pala, ay nagpas siyang sumalakay sa kabilang panig. Pagkatapos, gamit ang kanyang galing, madali niyang natalo si Xiao Kala, at matagumpay na nakarating kay Sangbiao. Para iligtas ang kanyang anak, nagpakita si Kuya Qiang ng di pangkaraniwang lakas. Sa huli, dinala ito sa hilagang kanluran. Dahan-dahan namang dumating si Xiaomei. Naalala niya ang mga alaala niya noong bata pa siya. Mahigpit na niyakap si Kuya Qiang. Ngunit dahil sa matinding sugat, namatay siya sa hilagang kanluran. Sa huli ng kwento, si Hua ay dumating na rin.
Pinalibutan ang pangunahing kampo ni Sang Biao, at nailigtas din si Xiao Mei. Namuhay ng mapayapa, at dito nagtatapos ang pelikula. Iyan lang ang lahat. Ang ginto ay sisikat din balang araw. Ang bahaghari ng swerte sa di kalayuan ay para sa iyo. Mga magagandang pelikula lamang.